Chapter 4, verse 2. Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Huwag kayong magsawa sa pananalangin. Gawin ninyo itong mataimtim at may pasasalamat. So, this is about prayer. Amen. Parang ano na din to, nanggaling na din sa Diyos, no? Parang pagpapaalala sa mga followers kung ano yung dapat nating gawin bilang mga Kristiyano, bilang mga followers of Jesus, na kung ano yung importanteng parte ng pagsunod natin sa Diyos, which is prayer. Kaya sinabing continue kasi in life, ang kaakibat natin talaga, malaking kaakibat natin sa buhay natin is prayer. Diba? When we're in trouble, what should we do? We pray. Diba? Yes. May mga pinagdadaanan ba? In any aspect of life, we have to pray. Kaya nga may part din dun na sinabing, hindi lang in troubles may sinabi po with thanksgiving. When you want something, you pray for it. And then when you get what you want, you thank God, 'di ba? Afterwards, yung prayer ganun eh. It's not just about supplication. Kung Yeah. sasabing hihingi ka lang. Actually, yan ang malaking nami-misinterpret ng karamihan na sa atin, which is kahit ako, aminado ko nung bata ako. Ang akala ko, yung prayer is more on asking. But the truth is, which is na-experience naman natin lahat ngayon, ang prayer is communication. And when we say communication, it's not only you na nangungusap sa prayer na yan. You need to listen din na through prayer, nangungusap din ang Diyos. Yun nga yung nakasulat sa James chapter 4 verse 8. Draw near to God and He will will draw near to you. Oo, yun talaga yun eh. Yun yung essence ng prayer. Kasi yung prayer, spiritual siya eh, di ba? Ano ba yung madalas na image ng nagpe-pray? You close your eyes, you hold your hands, di ba, together, and then you bow. Minsan nga, you kneel, di ba? When you do that, kino-close mo yung sarili mo sa reality, sa paligid mo, and you allow yourself to enter the spiritual realm where you and God meet. So that's the important part of prayer. Kaya nga, may mga prayers na importante na at peace ka, yung walang gulo sa surroundings. Yes. Ano yun eh, ang pinakamaganda kasi yan kung ayaw mo talaga na walang mga distraction. Early in the morning, napakagandang mag-prayer. Ang ganda-ganda kasi wala kang inisip mga problema. Awake yung mind kasi Totoo yan, oo. awake yung mind eh kasi 'di ba sa gabi matutulog ka, presko pa yung isip mo. Paggising, magandang pagigising, clear na clear ba yung mind. Makaka-express ka talaga ng gusto mong sabihin sa Diyos. Walang Totoo. distraction talaga. Kumbaga, wala pang na-input sa'yo na kahit ano, kung problema man yan or mga pangyayari sa buong Amen. araw na yan. Kaya nga, madalas pinapaalalahanan tayo ng mga leaders ng church, priests, pastors, preachers, na when you wake up in the morning, wag agad cellphone yung hawakan. Totoo yun. Pray muna. Kasi, totoo nga naman, i-compare mo. If you wake up in the morning na inuna mo yung cellphone mo, and then, paano kung bumungad dyan sa cellphone mo is bad news? Yun na yung magdidictate ng buong araw mo. You wake up in a negative news, and then dadalhin mo yung buong araw. But when you pray in the morning and then you surrender everything to God, 'di ba? Lord, what is it in today para anong meron ngayon sa araw na to? And be with me, guide me. Amen. Kasi talaga, ano yun eh, pagka-prayer talaga ang yung uunahin mo, di ba? Nagiging smooth the whole day. Naalala ko kasi, yung gano'n na sa prayer talaga, naalala mo yung, di ba sabi pa ng Word of God yung sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of heaven,
and Mhm. His righteousness, and all these things shall Shall be be added added unto to you. you. Amen. So, ang kasunod niyan, and all this is what shall be added unto you, yung mga physically, Mhm. mentally, emotionally, spiritually, yung financially. So, Mhm. all will be given. But Ganun talaga yun. the number one thing you do, the first thing you do is to seek Him. Amen. Oo. Before all those things can happen talaga. Mm. Totoo yan. Kasi nga naman, pag nag-seek talaga, God moves. Mhm. Yeah. Kasi Mm-mm. alangan naman ang Diyos lang sa'yo, kung bang uunahin mo, yung ano ba, yung umauna sa'yo magsabi na, anak, manalangin ka na. Mhm. We have to, kasi tayo talaga, tayo ang nangangailangan. Yeah. So, kailangan tayo ang mauna. Mm-mm. Mauna talagang mag-pray talaga kasi tayo may kailangan. Mm. Hmm. Oo. Actually, kung titingnan natin, ang Diyos kasi talaga, He has everything. Actually, di ba? Ganun siya. So, kung tutusin, yan wala na siyang dapat alalahanin sa sarili niya kasi talagang makikita mo sa kanya talagang everything is in there. Tayo kasi talagang tutusin, tayo ang wala eh. Oo. Kasi nga, di ba, yung hubad tayo dumating sa mundong ito, hubad din tayo babalik sa alabok. Kaya nangyayari dyan, we don't have anything kasi talaga. Kaya talaga ang lalapit kasi nga, tayo may Yeah. kailangan. Tsaka may background yan kung bakit Mm. tayo ang lumalapit na sa Diyos. Actually, hindi malayo ang Diyos sa atin. Amen. Okay? Just to be clear, hindi malayo ang Diyos sa atin. Andyan lang siya. Sobrang lapit. Sobrang lapit nga. Mm. Um, sa sobrang lapit, mas lalo pa natin hindi napapansin. Why? Kasi, because of our sins, ang disobedience na nangyari from Adam and Eve. Dati, sobrang lapit ng Diyos. Like, instantly, maririnig mo yung boses niya. Si Adam, naririnig niya yung boses ni God before, diba? Mm. But the problem is, because of disobedience, nagkaroon siya ng shame and guilt. Yun Mm. ang nag-depart from Him sa kanyang communication or connection with God. So what Mm. happened? Nag-stray away siya from God. Lumayo siya, nagtago siya. So what happens is, ang tao talaga, in the first place, ang lumayo sa Diyos. So, Amen. nawalan tayo ng kakayahan na marinig yung boses ng Diyos clearly. And yung connection na yun, nawala yun, it's because of our disobedience. Because of the disobedience of the human being, the humankind. Ang bloodline natin, which is from Adam, we're all sinners. We were born sinners. Kaya pagka panganak pa lang natin talaga, wala na tayong clear na naririnig na voice ng God. But, because of God's grace, even though we were, kumbaga, parang sinumpa tayo because of that sin, na wala na tayong marinig na boses ng Diyos, kahit ganon, because of God's grace, we're still able to communicate with God, but that's through the Spirit. And that's the beauty of Jesus. That's the beauty of Jesus na, because of Jesus, we're able to communicate with God through the Spirit. Kaya sinasabi na, no one comes to the Father except through me, sabi ni Jesus. It's Amen. always Jesus, siya ang paraan para makalapit tayo sa Diyos. Kaya nga when we pray, di ba, we thank the Lord, the Holy Spirit, Jesus, na siya yung nagtuturo. Ano sabi dito sa Bible verse, di ba? Sa Romans chapter 8, verse 26, likewise, the Spirit helps us in our weakness, for we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. Bakit intercede? Kailangan maintindihan natin na Jesus is the one who prays for us when we pray. Yung feeling, yung eagerness na gusto nating lumapit sa Diyos, it's Jesus. Kasi siya ang nagko-connect sa atin sa Diyos. Bakit? Because Jesus, He was a human and he is also God. Yes, 100% Yes. human, 100% So, God. kung dati, nung wala pa si Jesus, ang layo natin sa Diyos, di ba? Because God is God. He's sovereign, di ba? Ano ba naman yung kahit kakunting makalapit tayo sa Diyos, hindi natin mapapantayan yung greatness ng God. Trinay noon ng mga tao sa Torre ng Babel, di ba? They tried to reach God. Kaya sila nagpatayo ng malaking Torre ng Babel. Pero they can't. Kasi Hindi niya kahit kaya. palagpasin pa nila doon sa, ano ba yan, yung sa atmosphere, sa hangit, umabot pa sila sa outer space, hindi nila maabot ang Diyos. 'Di ba? May ganun tayong ano, akala natin maabot natin Diyos, but no. So what happens is, si Lord ang lumapit.
nilapit niya yung sarili niya sa level natin, which is pagiging human. So, ang kanyang anak, sariling anak na si Jesus, which is the God Himself, Mm. 'di ba? Ang kanyang persona in flesh is Jesus. Nagkatawang tao siya. Experience niya rin yung pagiging human, 'di ba? Alam mo 'yon? Mm. So, because na-experience ni Jesus yung pagiging human, which is the God Himself, Jesus, parang nirelate niya tayo sa kanya na ako to, alam ko yung suffering ninyo. I've experienced the same temptations. I've experienced the same suffering. Kung tutuusin, hindi lang physical suffering pinagdaanan ni Jesus. There was emotional, there was mental, spiritual suffering yung pinagdaanan niya throughout the 33 years of his life. 'Di ba? Simula pagkabata hanggang pagkalaki, ang dami niya pinagdaanan. Yung Passion of Christ, ano siya talaga, sobrang captivating niya kasi mararamdaman mo talaga yung suffering ni Jesus. Makikita mo na grabe yung pagpalo sa kanya yung mga pagpalo sa kanya yung papunta pa lang siya sa Calvary, yung maglalakad siya papuntang Mm. papuntang sa cross, 'di ba? Na ipapako siya. Grabe 'di ba yung suffering niya doon, pero mas na-explain yon doon sa The Case for Christ na libro. Kasi yung libro na yon, inexplain doon yung medical reports kung i-describe yung klase ng suffering ni Jesus physically, kung gaano siya nag-suffer nung tinusok siya dito sa tadyang. Tapos yung, ano pa yon, yung pinapalo siya sa likod. Tapos yung kwento din dun na umiyak siya sa Gethsemane ng dugo. Yung may pumatak na dugo Mm. nung umiiyak siya sa Lord kasi yun na yung malapit na siya i-crucify. Nagdaan siya ng sobrang bigat na anxiety. Natakot siya. He had fears. He had an anxiety bago siya ipako sa krus. Kasi he was human. He was feeling everything, di ba? Nararamdaman niya yung lahat. So, the fact na nararamdaman yun ng Diyos lahat, ibig sabihin, nakaka-relate tayo sa Kanya. Amen. And kaya, naging malaki ang role ni Jesus pagdating sa salvation natin is because through Him, we're able to connect to the Father. Dati talaga, wala. Hindi tayo makakadirekta sa Diyos. Kailangan pa natin ng mga propeta. Amen. 'Di ba? Totoo. Example mo yung mga pinag-aralan natin yung propeta, yung binasa mo yung recently ano yun? Nasabi mo sino ba yun? Si Isaiah ba yun? Yung kinukwento mo sa Oo, si akin. Isaiah. Ang ganda ng ano niya, yung mga prayers niya. Mhm. Kasi lahat ng nangyayari magmula noon, lahat ng yung mga pangitain niya, Mm. kumbaga palagi siyang nananalangin at saka hindi Yeah. kasi niya maintindihan. Ya, talagang nagsasabi siya, every time ganun talaga ginawa At niya. saka yung 'di ba dati, ang pakikipag-usap talaga ng Diyos sa mga propeta madalas through dreams, Dreams. 'di ba? Mm. So parang may mga paraan pa Paraan. ang Diyos na kung paano siya nangungusap. So dati mahirap pa, ikaw na normal na tao ka, hindi ka makapagdirekta sa Diyos kasi Mm. kailangan holy ka. Ganun talaga Meron yun. pa ngayong kailangan naka-cleanse ka. Kailangan lumapit ka muna sa priest before, 'di ba? Mm. So, pero ngayon because of Jesus, all of us we were given the opportunity na makapagkonekta sa Diyos, 'di ba? Na kaya grabe, grabe ang salvation of Christ na binigay sa atin. May isang prayer ka ba before na naging katuparan siya ngayon, hindi mo malilimutan na talagang masabi mo, Lord, this is it. Thank you. Alam mong nangyayari na siya ngayon. Nangyayari na ngayon yung tungkol dun sa'yo. Ay, yung prayer na yun. Yung prayer ko sa'yo kasi 'di ba yung una natin na pag-usapan yung podcast na nauna, kumbaga talagang ano yun, yung nag-start talaga na kung saan nandun na nahasikan ka talaga ng salita ng Diyos magmula sa sinapupunan. Naalala mo ba kung ano yung exact prayer na yun? Ang sinabi ko nung kay Lord, ang aking anak, ikaw, nasa iyo yan, anak mo siya. Sabi ko, ako'y pinagkakatiwalaan mo lamang sa bilang dito po sa lupa na kailangan ko ang iyong gabay.
ayoko ng ganitong pangyari sa akin na kung saan mapariwara siya. Gusto ko yung buhay niya, buhay na nasa iyo talaga. Sabi ko ganun. Wala kasi akong lakas, wala akong ah, karunungan kung paano ko i-handle siya sa kanyang paglaki. Yun ang sa mga nagbata ka pa niyan. Hanggang sa dumating ka, nag-teenage years ka na. Sabi ko, Lord, nakikita ko sa anak ko na nag-iiba na rin ang kanyang mga actuations, sa mga kilos niya, nag-iba na rin siya. Lord, ang sa akin lamang po, may nakikita kasi ako rin sa kanyang ugali na hindi ko na rin din nagugustuhan. Sabi ko, di ba po kayo naman po nagbabago ng tao? Sabi ko ganun. Ang sa akin lamang po, baguhin niyo po siya sa ugali ninyo. Tsaka napansin ko kasi sa prayer mo, you trusted God that He is in Amen. control more than you. Kasi yung sa pagkakasabi mo pa lang na, Panginoon, ikaw ang nagbabago. Panginoon, anak mo naman siya. Ikaw naman Mm. ang nakakaalam ng lahat. Dun pa lang, nag-entrust ka sa Kanya na you know that He's the one in control. So, I don't have to worry about it. 'Di ba? Kahit na ikaw, struggling ka. Mm. Kasi syempre, ikaw naman nakaka-experience ng hindi magandang pag-uugali ko, 'di ba? Bilang Mm. nanay ko. But, ang kagandahan doon, despite na you're experiencing those things, you still allowed yourself to trust God in the process. Kasi yung ibang magulang yan is discouraged na, kaya nga may mga magulang na mas pinipiling maging nagger pa. Mm. Kaya pag ganun, lumalayo lalo yung Yung anak. anak, lumalayo Mm. yung loob. So parang, it's because frustrated na sila. Parang sinukuan na nila yung mga anak Mm. nila. But Mm. you chose to, hindi naman sinuko, magkaiba kasi yung give up sa surrender. So, hindi mo ako give up. Mm. Hindi mo ako Hindi sinukuan. sinukuan, pero isinuko mo ko sa Diyos. Yan. Sinurrender mo ko sa Sinurrender. Diyos. Meaning, I'm still here, Lord. I will become a mother, but ikaw magdidisiplina. Amen. Ikaw ang magbabago sa anak ko. So Mm. that's the beauty of prayer. Trust, 'di ba? Mm. And knowing that God is God and He is in control. Amen. Yun nga din. Tapos yung pag yung nag-college ka na, tapos hanggang sa 'di ba nawala ka din sa ng gawain ng Panginoon, eh. Kumbaga dun time yun ng high school ka, ang mo, napapalayo ka na rin dahil hindi ka na masyado nag-attend, 'di ba? Oo. Tapos ang ginawa ko, Lord, sabi ko sa kanya, Lord, pagpalain mo si Sained na ma-restore ang kanyang spiritual life niya. Ganun yun. Tapos na-answered prayer din ako. Ang natutuwa pa sa ginawa ni Lord talaga sa'yo, kasi hindi lang ba yung na-restore yung spiritual life, kasi natuto ka na rin maghayag ng salita ng Oo. Diyos. Di ba? Na yung kinuwento ko nga before, nasa high school yun, 'di ba? Ay Mm. hindi, college College. pala. Oo, na nagkaroon na din ako ng interest na mag mag-share ng word of God, 'di ba? Mm. Pero actually, yung interest na yun, kung maalala mo, bata pa ako noon. Naalala mo yung nanonood tayo ng Hell is Real? 'Di ba may Mm. pastora doon na nagulat ako, bakit may babaeng nagpe-preach? 'Di Mm. ba yung sa Mm. ano na yun? Tapos tuwang-tuwa ako sa kanya, lagi ako nanonood kasi ang galing niya sa Bible, alam niya yung mga story sa Bible. Mm. Mm. Tapos may mga visions siya, 'di ba? Yung pastora na yun. Kaya sabi ko kay Daddy, nasa El Shaddai tayo niyan, ah. 'Di ba sa El Shaddai wala namang babaeng preacher nung time na yon. Wala. Wala. Nasa El Shaddai tayo niyan, pero sinabi ko kay Daddy, di gusto ko maging pastora paglaki. 'Di ba? So parang dati pa lang talaga, meron na talaga akong interest to share the word of God. Mm. Kasi parang nakita ko yon na may nakita akong nag-share ng word of God na babae. So parang hindi na siya kagulat-gulat kung meron pa rin ako interest na mag-share ng Mm. word of God Mm. because natanim na siya nung bata pa lang ako, 'di ba? Sa akin namang part, yung significant prayer na masasabi kong hanggang ngayon maaalala ko kasi ano siya, parang naging ano na siya, naging framework na siya ng prayers ko. Simula nung prayer na 'yan. Ewan ko kung maalala mo, before kasi, what I know about prayer is to ask. Supplication lang talaga. To ask God what I need. I never prayed to God para lang mag-communicate. Ang prayers Mm. ko talaga before, growing up, is always supplication.
And syempre, yung mga prayers natin sa meals, 'di ba? Na thank you Lord sa pagkain, Mm. tas yung protection and everything. Pero wala yung direct communication na I will just talk to God. Walang ganong prayer. But everything changed because of this one scenario na doon ako nagkaroon ng interest how to pray. Ito yun ah. College ako nito. Ay hindi, graduate na ata ako nito. Pumupunta ka lagi sa Romblon. Alam mo naman yung panahon na yon nung kaka-graduate ko lang, wala tayong masyadong pera. Hindi na kasi ako nag-aaral, so wala na akong allowances na talagang pang-aral, 'di ba, nung time na yon. Talagang ang allowance natin is pangkain na lang, Mm. tapos yung pambayad sa ilaw. So, nung time na yun, hindi pa nakakapadala nun si daddy. Mm. Tapos nasa Romblon ka, and kailangan mo na umuwi. Eh, naalala ko nung time na yun, parang wala ka atang budget nun, nung pabalik. Wala nga, pabalik. Oo. Eh, kailangan mo na umuwi. Nakapagsabi ka na din na uuwi ka. Ang sabi mo sa akin nun, "Anak, wala akong pamasahe. Magbabiyahe pa naman kayo sa ferryboat." Ano yun, yung ferryboat na yun, ano siya, um, parang chance passenger ka lang. So, gusto mo makaabot sa biyahe, 11 o'clock yan. Tapos sabi ko kay Lord, sige, ay sabi ko nung gabing yon, sige kakausapin ko si daddy kung pwede mag-advance ng padala. Tapos sabi naman ni daddy, makukuha pa yung sweldo nila kinabukasan pa. Eh yung kinabukasan na yun, kuwari Sabado, aalis ka na nun eh. Mm. 11 a.m. So, Mm. kung antayin pa yung sahod ni daddy, baka hindi ka umabot. So, ang next na naisip ni daddy is manghiram ng pera. Kailangan mo nun 2,000 eh. 2,000 pesos ata yun kasi pamasahe mo pa din mula ng Batangas papunta din ng Manila. Tapos susunduin na lang kita sa jeep nung time na yon. Ito na nangyari. So, kinaumagahan na. Sabi ko, sige, may magpahatid ka lang dun sa pier. Nagbaka sakali lang talaga tayo. Pero nung gabing yun, ang prayer ko na yun sa Lord. Lord, itong prayer ko ha, first prayer ko, Lord, sana po makabiyahe si mami, makaalis siya, makarating siya dito sa Manila. Tapos sabi ko, Lord, sana magkaroon ng pera. Pahingi Mm. po ng pera Mm. na pamasahe ni mami. Hanggang sa ang naging prayer ko, sana makahanap si daddy. Parang ano pa iba ng paiba. Sana makahanap si daddy ng pera para mapadala kay mami yung pamasahe. Mm. Eh di, umaga na. Eh di ganun pa rin yung prayer ko. Hala, 10:00 na. Mm. Tapos nag-chat ka na sa akin na, anak, mag-11:00 na, baka hindi na ako makaabot sa biyahe ba Mm. kasi wala pa tayong pamasahe. Tapos kinakausap ko din nun si daddy, tapos sabi ni daddy, wala pa anak, hindi pa nagbigay yung hinihiraman niya. Mm. Kasi baka mga alauna pa ata makikipagkita yung hihiraman niya. So, malapit na tayo dun sa 11:00 na biyahe mo na pag-alis ng ferryboat o pagdating ng ferryboat. Mm. So, ako, sige na ako ng prayer. Sabi ko, Lord, please, please. Sana po, dumating na yung pamasahe ni mami kasi para makauwi na siya kasi kailangan na niya Mm. umuwi. Wala na rin siya allowance doon sa, Romblon. Tapos sabi ko nung mga mag-11 na yan, parang nawalan ako ng pag-asa. Tapos sabi Mm. mo lang sa akin, sige lang anak, kung anong kalooban ng Diyos. Mm. O eto na, what happened is, si daddy, in communication pa rin ako kay daddy, wala pa rin yung pera. Tapos mamaya, nagsabi na ako, parang nung time na yun, frustrated na ako eh. Nung sinabi mo sa akin na, anak, sige kung ano ang kalooban ng Diyos, nag-iba yung prayer ko. Mm. Ang sabi ko lang sa prayer ko, okay Lord, kung ano pong kalooban nyo, kung ang nais niyo po Panginoon ay hindi matuloy si mami dahil wala pa pang pamasahe, okay lang po Lord. Kasi one trip lang yun, 'di ba? Wala nang trip sa Wala na, hapon. yung Isang isa trip lang. lang yun. Tapos eto na nangyari. Eh di mag-11 na, wala na talaga. Bigla ka nag-text sa akin. Alam mo, ang text mo sa akin. Mm. Anak, hindi pa dumarating yung ferry boat. Mm. Tapos, bigla ako nabuhayan. Sabi ko, okay, okay. Pray ulit ako. Alam mo yung next prayer ko? Lord, sana ma-delay yung pagdating ng ferry boat. Alam mo, totoo na delay. Alam mo kung bakit kailangan ma-delay? Mm. Kasi,
mga 11:30 or 12:00 na, nagpadala si daddy. Nagpunta ka pa ng Cebuana. Yung punta Umalis nga ka ako. ng terminal, punta ka ng Cebuana. Pagdating mo ng Cebuana, pray pa din ako ng pray. Alam mo ba't pray na pa din ako ng pray? Kasi sabi ko, Lord, wag mo, baka dumating na yung ferryboat, wag mo pa aalisin agad yun. Kailangan maabutan yun ni mami kasi may pamasahe na. Magpapadala na kasi si daddy, di ba? Sabi ko, kinakabahan tayo kasi sabi mo, andito pa anak pinaprocess pa yung padala. Lord, sana umabot si mami dun sa terminal. Pagdating mo dun, hindi pa talaga dumating yung kasi sabi nila na delay daw ata ng alis pala sa Batangas. Kaya nung dumating ng Romblon, late na. Nakakuha pa ako ng ticket. Oo, tapos nakapag-antay ka pa. Pagdating mo doon, umupo ka pa, nakikita mo dumadating pa lang yung ferry boat. Sabi ko, wow! Ang galing lang kasi ang natutunan ko doon is, ang framework ng prayer is, it's not always about your will. You learn to change your prayers because you're following the will of God. Amen. 'Di ba? Ang ano doon, ang lesson ko lang doon is that whatever happens, when you ask God to do one thing na according to His will, talagang gagawin niya. Kahit anong paraan pa yan. Kasi ako, ang naging paraan ko lang is sana makabayad ka ng pamasahe, magkaroon ka ng pamasahe. Pero pinakita ng Diyos na kahit wala pa yung pamasahe, gagawa ko ng ibang paraan. Which is yung ibang paraan na ginawa niya is makaabot ka na makasakay ka sa ferry boat, 'di ba? Ibig sabihin yan, there are some changes pa rin sa panalangin. Hindi ka Yeah. mag-stick sa Kasi will ganyan. ng Diyos will ng Diyos. So parang ang lesson doon is natuto ako na i-align yung prayers ko, yung mga supplication ko sa will ng Diyos. Ibig sabihin, it's not always about what I want. Amen. Kasi Totoo. God's will is better than my will. 'Di ba? Kung ano yung mga naiisip ko, which is parehas lang naman ang kinahinatnan, nakauwi ka. 'Di ba? Oo, Pero yung paraan, Diyos pa rin ang the best. Parang pinakita sa akin ng Diyos na kahit anong circumstances pa yan, kaya kong lagpasan. yung sinasabi na God's thoughts are not our thoughts. Yes, God's oo. ways are not Oo our ways talaga. Kaya yun yung naging framework ko hanggang ngayon. Mm-mm. Kaya when I pray, I always, parang ano na ako ngayon, ano ba yun? Aware? Ano ba yun? Conscious. Conscious na ako sa kung anong gusto mangyari ng Diyos. Hindi na ako agad, parang when we pray, sasabihin ko na, Lord, what is it that you want me to pray about this person? Yun nga. Ganun na. Yun Framework ko na Oo, yun. yun na rin kasi yung mga pinag-aralan din kay Father Mike. Naalala ko noon na Yes, oo. yung mayroon kasi nung na-training muna kami sa ganyan tapos tinuro sa mga members ng Love Share International. So doon, naprobaran din nila nung tinuro ko yan sa kanila. Simple lang, napakasimple. Nag-intercede kasi kami. Tapos sa pag-intercede namin yan, sabi ko, basta concentrate kay Jesus. Oo. Sabi ko kay Holy Spirit, sabi ko siya kikilos. So, ginawa lang namin yung pattern na yan. Ganito, sabi ko sa kanya, halimbawa ako muna. Kaya lang maging sensitive kayo kung sino ipapanalangin din. Kaya ang ginagawa nila, ang tuloy-tuloy. Kasi yun, yung time na yun kasi magdadating yung mga taga sa ibang bansa din, yung mga bisita, dami tapos mga iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, sa mga members ng natong Lamb Shielded International. So, nag-ano kami pati yung panalangin ng yung panahon, ganyan. So, ganda. Alam mo, nang nag-prayer kami ganun, talagang leading ng Holy Spirit. Alam mo, pagkatapos, doon nila nakita yung kapangyarihan ng Diyos talaga. Kasi yung prayers na yun, napansin namin na magandang panahon nagdatingan. Nung una, tinitingnan namin, ang iba parang ayaw pumunta kasi di ba sa panahon. Pero alam mo, pumunta pa rin. Ang dami namin na answered prayer. Tapos alam mo, sabi nga sa akin ni Willie, Ma'am, ang ganda naman pala talaga ng itong ginagawa natin intercessory prayer. Sabi niya ganun sa akin. Tingnan mo, ang lahat talaga ng sinabi natin, sabi nga yung ating hiningi sa Diyos, talaga nangyari. Sensitive sila eh. Yung tinuturo ko na, sabi ko sana, ito gagawin natin, ahead pa ha. Sabi na kay Lord, what do you want me to pray? Who do you want me to pray? Ganun, di ba?
what are we going to pray for them, mga gano'n. Oo. Kaya yun, sensitive ang bawat isa. Kaya Mm. magandang pakiramdam Yes, mga oo. maganda. Ganyan din ako ngayon. Yun talaga na yung framework ng prayers ko right now. Kahit na sabihin natin, may mga circumstances na obvious yung need ng tao Mm. na ipag-pray natin sa kanya. Pero ako, parang hindi ko na siya binabase sa obvious. Like Mm. for example, if someone is dealing with sabihin natin yung monetary problems. Mm. Hindi ko agad siya tinitignan na pera yung kailangan niya. Mm. May ibang may inaantay pa rin ako sa Diyos na kung ano talaga yung mas kailangan niya na ipag-pray ko. Mm. Kasi yung monetary, pwede yun i-supply ng Diyos anytime, anywhere. But yung kailangan talaga niya through prayer, which is yung spiritual aspect na kailangan niyang ma-acquire while he or she is facing that problem, yun yung minsan tinuturo ng Diyos sa akin na yan ang ipagdasal mo sa Kanya. Diyan ka mag-focus kasi ako bahala sa pera. Parang sinasabi ng Diyos, ako bahala magbigay ng pera dyan. Ipagdasal mo sa Kanya na magkaroon siya ng strength to overcome that problem. To face pala that problem face, and to oo. overcome it. Diba? Mm. Kasi we always see na ang mga sagot sa mga problema natin is yung obvious solution, which is monetary, tapos yung solution ng material things or whatever na nakikita natin obvious. Pero yung behind that, ang pinagdadaan ng tao, Mm. yung spiritual aspect, mental aspect ng tao, yun yung na-disregard natin na which is yun ang pinaka-importante. Kasi kung tutusin, kahit wala ka na lahat ng pera sa lahat, kung ang physical at mental na aspeto mo is buo, alam mo yun, yung, example, ikaw, di ba? Dami mo pinagdaanan, pero you were able to withstand those struggles sa buhay mo simply because you have the strength from God. So, dun pala makikita mo na mas importante yun kumpara doon sa mga monetary or material things na kailangan mo at that time. Mm. Spiritual pa rin talaga ang mangingibabaw. So ako, yun yung tinitignan ko when it comes to praying for other people. I ask God, what is it that you want me to pray about this person? Mm. Because I know you can do anything for that person. Nangyari yung kailan lang, yung isa na nga sa mga members. Napansin ko kasi siya na hindi na siya mag-attend ng mga Bible study namin. Tapos hindi siya rin na kahit yung pagtitingin sa mga group chat. Kasi sa group chat, meron kasi rin nag-share doon sa group chat. Tapos, ngayon, ang nangyari sa kanya, siya, ibang, hindi na siya nag-attend. Napansin ko kasi, sabi, bakit kaya ganito? Parang nararamdaman mo there's something wrong. There's something. Oo. Ngayon, sabi ko gano'n, nung nagpe-pray ako, umiiyak ako. Sabi ko, Na-feel there's mo yung na-feel ko. yung heaviness. Yung heaviness doon siya. Tapos, iyak ako ng iyak sa kanya. Sabi ko, ang dami naman mga pinipray ko. Pero Pero you don't pagdating, know, no? Hindi naman siya nag-open up sa'yo. wala Na-feel mo pa. lang. Mamaya, mayroon yan mag-open up ng bandang huli na. Nung sabi ko, ano kaya, Lord, ano ito? Ano kaya nararamdaman? Tapos, iyak ako ng iyak. Tapos, yun nga na, yung kay spirituality, kasi siyempre, pag matagal na kasi siya na hindi nag-attend, wala na siyang, ganun na lang kung ano lang kinakaabalahan niya, ang kanyang spirit, nag-ano siya, yung bang, para nag-fluctuate spirituality niya. Nadadrag yung spirituality niya sa kanyang mga pinagdadaanan, mentally. Pinagdadaanan. Kasi halo-halo eh. Ngayon, ang ginawa ko, nag-prayer ako sa kanya. Tapos, kay Lord, sabi ko ganun, itong taong ito, talagang kumbaga, sa tagal na nasa Panginoon, talagang marami na rin kayong na-impact At sa saka kanya. hindi dapat hayaan na parang sukuan yung mga ganyang tao talaga. Kailangan kung 'di ba kaya nga we're all one body in Christ na ang sabi doon si Paul din ang nagsabi Si noon na Paul. sabi niya kapag yung right hand is nanghihina, andyan yung left hand para agapay. So that means yung right hand maaring ako yon, ikaw yung left hand. Kapag nanghihina ako, which is ako si right hand, nandiyan ka left hand para
Pagbigyan ng lakas. bigyan ako lakas. So, meaning, isang kamay lang sa buong katawan ang napilay, pero lahat ng katawan magfa-function yan. Hindi hahayaan ng ibang katawan na patuloy na malugmok yung buong katawan just because yung kanan is nanghihina. So, lahat tayo talaga is, we need each other. And the way para tayo ay magtulungan is, number one, prayer talaga. Tapos na-answered prayer ako kasi sabi ko, Lord, naway mapabalik po siya, sabi ko sa kanya. Yun ang prayer ko. Alam, mga ilang days lang, yun na yung siya sa akin, nag-try ulit akong para papakinggan kung ano yung niya, kung anong nangyari sa kanya. Sabi niya sa akin dumating siya. Ang nakakaano naman niya, yung prepare ko na topic, ugba sa Ugba kanya. din sa kanya, oo. So, na ako, gawa ako. Sabi ko gano'n, miss na kita. Sabi ko gano'n. Oo, parang Sabi- natuwa ka kasi. Natuwa ako. Parang, pinakita kasi ng Diyos na kailangan ng prayer. Through that feeling na naramdaman mo na nalungkot ka nung Ganun. na Tapos, may nangyaring hindi okay sa kanya. tapos niya na nag-share sa akin, sabi niya, Ma'am Sin, ano kasi ang nangyari sa akin, sabi niya ganun. Noong ilang beses ka na talaga na nakikita ko talaga na yung yung video, sabi niya, nakikita nagri-ring na talaga, sabi niya, pero hindi ko talaga madampot-dampot talaga, sabi niya, hindi ko mabuksan-buksan, sabi, ilang beses na kasi yung nangyari sa akin. Pinipigilan kasi siya eh. Pinipigilan siya na parang may mga thoughts kasi na iniimput lagi yan ang evil one na problemado ka na nga, sasali ka pa dyan sa Bible study na yan, sa Bible sharing na yan. Pero hindi kasi maintindihan ng tao na the more na pinagdadaanan ka, the more mo kailangan yan. At Oo, lumapit sa lumapit. Diyos. Actually, ang ginagawa kasi talaga lagi ng kaaway is to steal. Diba? Pag sinabing steal, alam kasi ng kaaway na yan ang sagot sa mga problema mo. Kaya mas lalo kanyang aalisin dyan. Kasi ayaw niya yan eh. Na natutupad yung gusto ng Diyos. Ayaw niya yan. Totoo yun. Kaya yun na mag-share sa akin, sabi niya, Ma'am Sin, ugma sa akin yung topic na yan. At saka ang kagandahan doon, matutuwa ka rin kasi siya lang talaga nakapag-attend ng araw na yun. Baka para lang talaga sa kanya. One-on-one. O diba? Naging one-on-one ang nangyari. Maganda siya kasi actually parang call out lang yun ng Diyos sa'yo. Kasi gusto talaga ng Diyos na mas mapalapit yung tao na yan sa kanya through you. Kasi siguro clouded na siya sa mga problema niya. Kailangan na niya ng very clear communication from God, which is hindi na lang yung makikinig siya. Kailangan din niya mag-release. Kasi 'di ba may mga ganyan tayo na pag sobrang problemado na tayo, wala nang pumapasok kahit sa utak natin, puro problema na lang kasi. Hindi ka kasi nagre-release ng problema mo. So, nandiyan lahat sa utak mo yung problema. So, ang tendency, kahit anong encouragement ang ibigay sa'yo, araw-araw, walang papasok dyan kasi hinayaan mong mapuno yung utak mo ng mga problema. So, ang kailangan mo dyan mag-release. So, the only way or para ma-release mo yun is to open up. So, yun yung ginawa ng Diyos. He made it happen na maging one-on-one siya para makapag-share siya. Kasi siguro kung hindi one-on-one yun, mangyayari, hindi siya makapag-open up kasi syempre, madami kayo eh. Madami kayong share eh. Pero yung one-on-one kasi, there's something about one-on-one na ang tao, madaling nakakapag-open up. Para ako, gusto ko mag-open up sa'yo lang kasi feeling ko, when I open up to you, ako lang yung mapapakinggan mo. Makikinig ka talaga sa akin. Diba? And minsan, yun din yung hindi naintindihan ng mga tao na there are people na when they come to you with problems, it doesn't always mean na they want to be given advices. Sometimes, they just want to be heard. Gusto lang nila makinig ka. Totoo. Diba? Ganun nga So, yun. may mga ganun eh. Kasi release lang nila yun. Kakaiba kasi yung nangyari kasi sa kanya. Kaya alam mo, at the end, sabi niya, Ma'am Sin, sabi niya, ang sarap ng pakiramdam ko ngayon. Kasi sabi, nakapag-release na kasi siya. nakapag-release na siya. Importante talaga yun na makapag-open up. Kasi gano'n naman ang Diyos eh. Parang gusto niya makinig din sa atin. Diba? May mga spirituality din kasi talaga na hindi pa gano'n ka-open yung spirituality nila na mag-direct sa Diyos na wala silang naririnig
or nakikitang tao na physically connected, 'di ba? Mm. So, may mga gano'ng tao na kailangan may ibang tao pa na maging way para makapag-open up sila. Pero for example, sa atin, madali na tayong mag-open up na direct sa Diyos, 'di ba? Mm, mm. Kasi gano'n na yung ano natin ngayon, Mm. yung spirituality natin na kaya ako nagulat din ako na hindi na ako gano'n ka-open up sa mga kaibigan ko or kahit Mm, sa'yo, 'di ba? mm. 'Pag nagse-share na lang ako sa'yo tapos na yung problema ko. Napansin Oo, mo? yun napansin ko nga yun. Hindi na ako nagkukuwento na, "Mom, nagsi-struggle ako." Pero nakukuwento ko lang sa'yo tapos na. It's because naialay ko na sa Diyos, nai-release ko na. Mm. So parang, kanya-kanya din talaga. Hindi siya pare-parehas. Kailangan mahanap mo lang talaga kung saan mas mas papasok yung spirituality mo kung paano mo maririnig ang Diyos at paano ka makapag-communicate sa Diyos. Naka-experience din ako ng minsan Sai, may naka-experience din ako na yun din yung isa rin yan sa mga members na kung saan hindi ko naman nakalain na mayroon pala din siyang pinagdadaanan. Mhm. Natapat ulit the one-on-one. Yung spirituality niya, kakaiba kasi nung kinuwento niya sa akin na, "Ma'am, hindi ako naka-attend kasi talagang may pinagdadaanan din ako." Pero yung pagkukuwento niya, hindi yung itsura na parang heavily Oo. heavily burden talaga siya. Sabi ko, "Bakit?" Sabi niya gano'n, "Ma'am, kasi iniwan kami ng asawa ko." Sabi niya gano'n. Pero alam mo, natuwa ako sa kanya kasi hindi yang siya binigyan ng yung kanyang sarili na sabi niya na parang down siya. Ang nangyari sa kanya, sabi niya, "Ma'am, hindi naman kami papabayaan ng Diyos." Mm. Sabi niya gano'n, yung dalawa kong anak, mayroon mga trabaho. Kahit papaano, mayroon din kaming, may source of living din kami, sabi niya gano'n Nakikita sa niya akin. yung good out of the bad. Yun. Kakaiba siya, iba naman ang niya. That's the beauty of faith. Amen, totoo yun. Oo, kasi actually, yung faith, akala natin it's our own effort. But actually, yung faith by grace of God pa din yun. Yung faith na yan, galing sa Diyos pa rin yan. So, Amen. when God instill the desire for you to trust in Him, which is yung faith, A- continue yan. Kahit na may times na magte-tremble ka, hindi niya hayaan na masira yung pananampalataya mo sa Kanya. Totoo yun. Kasi nangyari yun sa Kasi akin. tingnan mo, magtataka ka may mga tao na ang bigat ng pinagdadaanan pero nagagawa pa rin nila maging masaya, maging hopeful sa buhay. It's because of faith. Amen. Totoo yun. Naalala ko noon, doon sa probinsya, nag-share ako ng word of God sa pambuhan. Alam mo, kasi 'di ba sabi ko naman sa iyo na nag-give up ako, full-time na rin kasi ako kay Lord. Nag-give up ako sa singing career ko, naka-ano na ako, doon na lang talaga ako sa pamilya. Tapos ngayon, full-time din ako kay Lord. Ito na ang nangyari sa akin. 'Di ba 'pag halimbawa, siyempre bilang wala naman din akong ipapamasahe, si Lord nagpo-provide ng aking mga Yes. pamasahe. Witness ako dyan na lahat ng mission mo, wala ka namang nilabas na pera, wala ka nang hiningi na pera. Talaga may nagpo-provide sa'yo. Amen. Ito na, nakakatuwa itong itong nangyari sa akin. Mayroon yung nangyari na isang beses. Basta ako kasi ang ginagawa ko, every Thursday yun, di ba? Doon ako sa pambuhan. Gagawa ko ng mga topics leading ng Holy Spirit. Lord, anong itutok ko doon? Ganyan, ganyan. Tapos gagawa ko ng gagawa. Nang lumabas na ako, dala ko na yung bag ko, ganyan, labas ako. Sabi sa akin yung daddy mo, "Mami, may pamasahe ka." Sabi ko, ito na. Di ba, provided ako ni Lord, di ba? Akin na. Nung sumunod na mga araw na, ganun na naman ulit ako. Sabi niya ganun, doon na naman, nagka-problema na naman ako. Pero hindi ko yun iniano na problema. Mm-mm. Kasi alam ko, si Lord magpo-provide. Yes. Yun palagi nasa sa isip ko, gawain ng Diyos to eh. Bakit ako mag-aalala? So, ganun yun. Sumunod na mga araw, yan, ano naman ako ng topic, gawin na naman ako. Lord, magagawa ko ng topic, malapit ang Huwebes. Sabi ko doon. Kinakausap ko yun si Lord eh. Nung sumunod na ng mga araw na naman, yun na yung wala talaga si daddy mo, wala si daddy mo ibigay. Tahimik si daddy mo. Dati pag lumalabas ako, nagsabi, "Mami, ito." Sabi niya, "Ito, pamasahe mo." Wala. Lumabas ako, pero dala ko lang yung bag. Paglabas ko ng ganun, lakad ako. Lakad ako.
wala ko talaga, basta wala lang yung parang confident ako na meron talagang akong mapapamasahe, gano'n yan. Punta na ako dun sa, bumawat ako sa pantalan. Di siyempre, tatawid na ako, ha. Ang lakas ng loob ko, di ba na, wala naman akong pera, di ba, gano'n. Pero ang lakas ng loob, ay, wako, walang duda, walang ano, basta gano'n. Alam mo ba, nung tatawid na ako, biglang may tumawag sa telepono. Cynthia, nasaan ka? Sabi sa akin. Sabi ko, andito ko sa sa pantalan, tatawid na ako puntang rice, punta ako ng Pabuan. Halika dito, punta ka muna dito sa bahay. Sabi nga sa akin. Hindi punta naman ako. Di kwentuhan ng kaunti. Sabi niya, o itong pera, pumunta na, itong pera, dala-dala yung mga pera nito, sa'yo to. Sabi ganun. Sabi ko, salamat. Sabi ko, please, dalo. Sabi ko, ganun. Isipin mo, tatawid na lang ako. Di ba? Nag-provide pa rin si Lord. Kasi siguro, inisip naman nila, ito itong batang ito, nag-prepare na ng topic, sabing gano'n. At kumbaga yung puso niya, talagang ang faith niya sa akin na bibigyan ako. Lord, provider ka, Lord, di ba Oo. gano'n? Actually, ito yung klase ng prayer na unspoken. Mm. Alam mo ba't ko nasabing unspoken prayer yan, tapos Mm. may answer? Oh. It's because yung pagpunta mo pa lang doon, it's Mm. already your prayer to God na, Lord, here I am, I'm going, Mm. and I just allow you to do what you can do. Mm. Kung wala man ako pamasahe, Lord, I will trust in you. Basta alam ko, pinapapunta mo ako doon, Mm. may pera man o wala. Mm. So, it's a prayer of trust. Mm. It's a prayer pa rin of trust. In trusting God, Mm. kahit na, alam ko kasi yung pag-entrust mo is, kung tutuusin, wala ka namang benefit na makukuha doon eh. Worldly benefit. Mm. Wala kang worldly benefit na makukuha kung pumunta ka. Actually, ikakatuwa mo pa nga eh kung worldly lang yung view mo. Ikakatuwa mo pa kung hindi ka matutuloy kasi wala kang pera, di ba? Mm. Sabi mo, ay, wag na nga tayo pumunta, wala naman ako pera, di ba? Mm. But, spiritually, thinking mo in faith is, kaya ka pumunta is because that's your prayer or your answer to God that I'm willing to do your Mm. will Mm. today, Lord. Mm. So, I allow you to do what you can do and be God in this situation. Mm. So, because meron kang ganong connection with God, si Lord, ang galing. Nagawa niya yung mga bagay na imposible. 'Di ba? Mm. Na hindi mo in-expect. Pero alam mong mangyayari. Mangyayari. Hindi mo lang alam kung paano. Mm. So, yun pa lang, it's an unspoken prayer na agad to God. To trust Him is already as an unspoken prayer. Sa mga panahon na to na napagdaanan mo na yan lahat, wala ka na talagang prayer na sobrang formal. Mm. Minsan, sabi mo nga, maghuhugas ka lang ng pinggan. Para ka nang nagpe-prayer kasi kinakausap mo lang si Lord. Kinakausap ko siya. Ako din may ganyan ako na, kasi before, parehas tayo, di ba, overthinker. Mm. I feeling ko nga na, nakuha ko yun sa'yo na overthinker, yung lagi nag-iisip, Mm. yung mga anxieties. Mm. Before, because I had those anxious thoughts, pag nag-iisip ako, it's always egoistic na way ng pag-iisip na, Mm. bakit ganito, bakit ganyan? Kinakausap ko yung sarili ko, nakakainis naman yung buhay ko, yung ganyan. But now, na meron na tayong ganitong relationship with God, hindi na siya, hindi na siya pakikipag-usap sa sarili. More on, Lord, di ba? Lord, ba't ganito yung na-experience ko? Hindi na siya direct to myself. Ang comparison kasi dyan, when you direct to yourself, more on self-pity yung Totoo mangingibabaw. yan. Self-pity, ano pa, discouragement, Mm. tapos yung tendency na mawalan ka ng hope. Because hindi lang minsan, madalas, you're not in control of things that is going on your life, di ba? Mm. Kaya, pag i-compare mo kapag dinadirect mo sa Diyos yung mga anxious thoughts mo, Mm. it's always just releasing your anxious thoughts. And then you allow God to do what He can do. Diba? Mm. Parang sinasabi ko kay Lord kasi susumbong ako sa'yo eh. Ganito yung nararamdaman ko eh. Ganito yung takot ko eh. So dito sa prayer na to, it's not about supplication ba? Mm. Parang more on communicating to your Father. Mm. Amen. Totoo Pasumbong yan. ako sa'yo, Lord. Mm. Kasi imbis na
ma-fed up mo yung sarili mo sa negative thoughts, ang tendency, you're still talking within yourself, but not directly to yourself. You're talking to God na. And ang kagandahan doon, when you talk to God, you release it. Compared to when you talk to yourself, you feed yourself more of the negative thoughts. But with God, you're only releasing those negative thoughts. And after that, wala na. Oo, Kasi yung nasa Bible yun, di ba? Come to me, all you are heavily heavily laden, burdened, and I will give you rest. Yun. And the way to do that is to pray to God, whatever it is that you're feeling. Naramdaman ko yan nung ang bigat na ng responsibility ko sa buhay, sa life, yung nagsabay-sabay na. Yung naalala mo dati na wala pa tayong reliever sa caregiver. Tapos dito si daddy kasi kailangan ko magbalik-balik sa Marikina. May one time lang ako na iyak talaga ng sa sobrang pagod na. One time lang. Hindi ko na-realize na pagod ako. Nung time na yun na uuwi ako, pupunta ako kay daddy Monday to Friday. Monday to Monday Friday. to Friday. Kasi dinala ko pa yung computer ko doon para sa trabaho, di ba? Monday to Friday doon ako kay daddy. Tapos uwi ako Saturday, Sunday kasi magbabantay kami kay Lola. Kami ang caregivers ni Lola. So, if physically, drained talaga ako. Tapos emotionally drained din. Kasi, pagod eh. Pag pagod ang katawan, pagod din yung isip, yung puso. Siyempre, ang daming problema. Yung bayarin din sa mga bills sa hospital. And, may mga external factors din na, syempre may mga tao din akong nakakausap na hindi ko nakakasundo because of what's happening that time. Na one time ko lang na naramdaman yung pagod niya, tinawagan kita na sabi ko, ang dami kong rant, galit na galit ako, di ba? Sabi ko, ba't ganito, nainis ako, ganyan, di ba? Yung galit na galit ako. Tapos nung pag-uwi ko, nung iyak talaga ako ng iyak. Umiyak lang ako, as in iyak lang ako ng iyak. Tapos pag iyak ko, nung nirelease ko lang sa Diyos, wala akong words. Kaya nagtaka ko, sabi ko, may mga ganito pala ang ng Diyos na yung hayaan ka lang niya. Lo, naiyak ako ngayon. All-knowing kasi si Lord eh. Oo. Iyak ako. Yun. Sabi ko, wala akong sinabi. Wala akong nasabi na words. Na, ayoko na, wala akong ganun, wala akong nasabi. Parang umiyak lang ako. Naiisip ko nung time na yun, kaya ako umiyak. Ang bigat na kasi ng pakiramdam ko. Pero hindi ako nagreklamo kasi alam niya ng Diyos, hindi ako nagrereklamo. Gusto ko yung ginagawa ko. Siguro pagod lang talaga ako ng time na yun. Tapos nung kinabukasan nun, edi nakaiyak na ako. Nakarelease ako sa Diyos, diba? Okay na ako nun. Umuwi ako dito sa Cavite. Pag uwi ko dito, okay naman ako. Hindi ako, nakapag-release na kasi ako ng iyak nung gabi na yun, diba? Pagdating ko dito, edi magbantay ako kay Lola. Tapos pumasok si Ate Kate sa kwarto. Niyakap niya ako. Tapos yung yakap na yun, iyak ako naiyak kasi parang yakap ng Diyos. Sabi ko, ang galing lang kasi akala ko yung comfort ko nung gabing yun, okay na, tapos na. Tapos kinabukasan, may physical pa talagang comfort na naramdaman ko nung niyakap ako ni Ate Kit. Na parang Diyos yung yumakap sa akin. Na, tapos ang sabi pa ni ate, sabi pa niya sa akin na, thank you ata. Parang, ewan ko, basta may sinabi siya na parang ang pakiramdam ko na na-appreciate ako. Tapos naramdaman ko na it was God. Na, totoo yun. na-appreciate. Oo, na-comfort ako, appreciate. Kaya nung time na yun, naiyak na din ako kasi sabi ko, ang galing lang kasi meron, parang may paraan talaga ang Diyos na sumagot sa mga dasal natin. And yung prayer ko na yun, iyak lang talaga. Wala talaga akong words. Kaya ngayon, pag binabalikan ko, nabibless ako kasi, ang Diyos talaga, hindi siya nagpapabaya. Amen. Oo. Kaya, yung mga tao, akala nila na nahihirapan ako sa mga sitwasyon. Kahit ikaw, di ba, nagsasabi ka lagi na baka nahihirapan ka na kasi dalawa kayo ni daddy. Hindi. Totoosin hindi. Kasi hindi naman ako yung totoong nagpo-provide. Ang Diyos Si Lord naman. naman. Oo.
taga-ano lang ako, parang taga-bigay lang, taga-abot lang. Mm. Pero kahit yung sinasahod ko, galing yun sa Diyos. Hindi ko yun ino-own. Kaya wala naman akong, alam mo yan, eh. Mm. Never ako na rin siguro naman, never ka nakarinig nag-complain ako. Kayo lang Wala. talaga ni daddy yung nahihiya sa akin. Which is, hindi ko naman yun, wala akong problema dun. Mm. Oo. Kaya, ano lang talaga, siguro may mga ganong pangyayari sa buhay na madidrain ka, mapapagod Mm. ka. Natural yan. Oo, Nangyayari magre-release talaga ka yan. talaga. Mm. Kaya even Jesus nga, 'di ba? Sa Mm. Gethsemane, Oo. naramdaman niya lahat ng pagod. Kaya nga ano, yung anxiety niya sa Case of Christ, The Case of Christ na movie or sa libro, mas lalong inexplain doon kung gaano daw yung anxiety na naramdaman ni Jesus, yung takot, yung lungkot, yung fear, yung lahat-lahat na bago siya ma-crucify. Alam na niya eh, na it's coming na yung crucifixion niya. Yung araw ng crucifixion Mm. niya. Kaya, sa sobrang iyak niya, tapos yung takot niya, lumuha siya ng dugo. Kumbaga, buong katawan niya nagsasuffer na Mm. bago pa siya palu-paluin. So, imagine, alam yun lahat ng Diyos. Amen. Yun nga yung, gusto ko yung kwento dati ni Tito Mike na kapag ikaw daw umiiyak ka sa prayer, it's Mm. Jesus praying. It's Jesus crying with you. Crying. Mm. Siya yung umiiyak, siya yung Mm. nalulungkot. Kaya yung na-feel mo kanina dun sa ka-Bible sharing mo na hindi umattend, na nalungkot ka, na umiiyak Mm. ka, Mm. it's God. Amen. Totoo It's yan. really God na pleading na nalulungkot ako na nawawala yung isa mong kapatid, 'di ba? Mm. May ganun. Alam mo, yung mga ganyan about feelings and desire na iniinput ng Diyos, it's actually the intentions of the heart. Yung pure intentions, ini-instill talaga ng Diyos. Amen. Kasi Totoo yan. tayo, by nature, human nature, we're not really pure when it comes to our intentions. Oh, totoo yan. Yung sinasabing instill, naalala ko mo noon, di ba, nag-prayer tayo, di ba? Kasi may prayer time talaga tayo. Yan sa kwarto ko. Okay, kwento mo na yan. Okay, ganito yun. Nung mga time na yun, yung bang nag-come out na vision ko kasi si, yung isang kapatiran, yung, Christian, born again. Na nakita ko siya sa vision, tapos yung prayer natin, sabi ko, ipapanalangin ko dito? Mayroon siyang karamdaman during that time. So, na-input yun. Tapos nung tinawagan ko, nag-text ako sa kanya. Kumusta ka na? Magaling ka na ba? Gumagano ako. Sabi niya, gulat siya. Sabi niya, praise the Lord, ate. Sabi niya sa akin, praise the Lord. Sabi ko, bakit? Kasi may sakit talaga ako, ate. Salamat sa prayers. Magaling na nga raw siya eh. Sabi niya ganun. Kaya nga, alam mo, sa prayer talaga, hindi talaga yung sinasabi nga kanina, nabasa mo nga kanina, talagang, hindi talaga tayo marunong manalangin. Yeah. At saka yung leading ng Holy Spirit, ganito rin kasi yun, na maging open kasi tayo doon sa dapat nating ipanalangin yung mga tao. Kasi meron talagang mang-i-input ang Diyos talaga na Oo. dapat Tsaka yung ipanalangin. observation, Mm. kailangan kahit meron ka ng idea of what that person needs, parang kung anong kailangan niya, may idea ka na. Oo. Yung idea na yun kasi minsan knowledge lang yun eh. Hindi Mm. pa yun wisdom. Mm. Pag sabing knowledge is, I know this, di ba? Oo. But wisdom is, na-acquire siya through the divine intervention. Mm. Pag sinabing wisdom is talagang galing talaga sa Diyos yun, di ba? Mm. God's wisdom yun. So, pag knowledge talaga, masabi mo, you trust your knowledge kasi yun yung na-observe mo sa kanya. But, kapag nag-observe ka deeply, tapos makinig ka pa sa Holy Holy Spirit. Spirit, malalaman mo talaga kung ano yung totoong kailangan niya na di mo malalaman just by human observation. Amen. Totoo yun. Naalala ko nasa probinsya ako noon. Tapos kasi nagturo si Brother Lito Orbes. Sabi nga niya doon, pag mag-intercede kayo, meron kayong mararanasan na kakaiba na hindi hindi ka matatakot, wag ka lang matakot pag nangyari yun. Ganito kasi yun, may nangyari sa akin na may akong in-intercede. Hindi ko alam, basta nag-intercede ako. Prayer ako ng prayer. Kasi may rin ako ang gift of vision.
doon sa doon sa may bintana, nakikita isang matanda na mahabang buhok, babae. Iba ang itsura niya. Na ano ko yun, na vision ko yan sa doon. Tapos ngayon sabi ko, Lord, ano bang ipiprayer ko sa kanya? Doon na, nung ako, nag-prayer ako sa kanya, pinakita sa akin kung anong nararamdaman. Alam mo na nagro-roll ako, pagulong-gulong ako sa loob ng ng kwarto. Tapos ginaganyan ko yung sikmura ko. Oh, kasi parang Mm. kailangan mo kasing ma-feel para maging genuine yung prayer. Ito na. Nung nangyari na yan, ano na yan, mamaya naman ang okay na kasi parang nagiging okay na rin ako. Di pagkatapos niyan, ituro pa rin sa amin ni Brother na bumalik ka sa prayer. Mm. Kasi, di ba, work of the Holy Spirit yung nangyari na yun eh. So, bumalik ka sa, sa prayer ka ulit. Ganun. Anong pag-prayer ko? Ang itsura yung nakita ko sa vision na matanda. Yung, nakangiti. Relief na siya sa kanyang karamdaman. Ang Ganun yan. galing, no? Kasi wala kang connection dun sa Wala akong matanda na yun. connection. Pero, ito ang beauty ng intercessory prayer. Growing up with an intercessor mother, with a prayerful mom, of course, I've been drawn to that role din sa Christian life, 'di ba? Na I wanted to pray din for others. Si mommy, she would always encourage me to pray, especially for others, 'di ba? Mm. Pero, syempre, nagsimula mula dun sa amin, sa sarili namin, sa atin, di ba? Lagi mo ko ini-encourage na, anak, mag-pray tayo. Ipag-pray natin yan. Di ba? Laging ganyan. So, dahil nangyayari na sa atin, in-encourage mo din ako ipag-pray yung ibang tao. But the problem with me is, which is, naging honest naman ako sa'yo, Mi, na sabi ko, Mom, hindi ko ma-feel yung prayer ko for others. Mm. Kasi I don't feel the connection. What I meant about that is, feeling ko hindi genuine yung prayer ko when I pray for others. Mm. Kasi, hindi ko ma-feel yung struggle. Yun yung sinasabi, di ba? Mm. So, I don't feel na when I pray for others that time, na nag-i-intercede ako kasi parang walang laman. Kung for example, ito, magpe-pray ako kay ganito na sana po gumaling siya or na ganito na sana po makapagtapos siya ng pag-aaral. Wala ako, kahit nasabihin kong alam ko yung pakiramdam ng walang maibayad sa school or ng may sakit, hindi ko ma-feel yung sincerity within me that I really wanted to pray for that person, that I really wanted that to happen to that person. Mm. Kumbaga, wala akong desire pa. So, sabi ko, Mom, yun yung problem ko. Ito naman si Mommy, since matagal na siya intercessor. Syempre, na-curious ako sa kanya and I ask her, bakit may ganyang ka-intention? Kasi nakikita ko, umiiyak talaga si Mommy. When you pray for that person to have the financial support that she needs or whoever that person is, nararamdaman ko yung eagerness mo na kailangan niya talaga yon. Although, hindi mo naman kailangan yon, pero kailangan niya. Meron kang ganong intentions na talagang genuine, na parang aram ko galing yun sa Diyos. Alam ko na galing yun sa Diyos. So ako, sabi ko, Lord, I want to be genuine with my prayers. Tapos sabi ko sa'yo, paano yun? Sabi mo sa akin, anak, ask God. Diba sabi mo sa akin dati, mga anak, tanungin mo si God kung ano yung gusto niyang ipanalangin mo. Kasi ibibigay niya sa'yo yung desire to pray. Mm. And desire kung paano mo pananalangin yung tao niya. E di I waited. Hala, wala pa rin. Kahit na yung tao na yan na ipagpe-pray ko is malapit sa akin, hindi ko maramdaman talaga. So, I was asking God, paano to? Sabi ko, paano to, Lord? So, syempre, hindi mangyayari agad yun in an instant nang hindi ako mag-aaral about prayer. Mm. So, what I did was, punta tayo ng PCBS, naalala mo? Oo. Sa Marikina pa yon. Mm. Punta tayo ng PCBS, bumili ako nito. Ito, A Praying Life. Itong kay Paul E. Miller. So, ang book na to is just his experiences of how he learned to pray. Pero hindi naman siya broad na way ng pag-prayer. Parang sinishare niya lang kung paano siya natuto mag-prayer. Pero eto, malalaman mo lang na ang context nito is about connection with God. And when you have that connection with God, nagkakaroon ka din ng desire
na kung ano yung desire ng Diyos. So, parang dito sa libro na 'to, ang matututunan mo dito sa A Praying Life na 'to is to have a connection with God so that you feel what He feels. Ganda. It's because Jesus feels what we feel. Mm. So, kapag kumonek tayo sa Diyos, mafe-feel din natin nafe-feel ang ibang tao. Mm. Kaya yung eagerness to pray for someone is not really our eagerness, it's God's eagerness to pray for someone. Isa pang libro na pinag-aralan ko is ito, yung kay Saint Teresa of Avila, Life of Prayer. Ito, more on intercessory na to. Kasi dun sa a praying life, more on your personal relationship with God para makakonect ka through prayer. Mm-mm. Dito, she is working with God through prayer. Praise She the is Lord. participating God's mission through prayer. Kaya ito, isa to sa pinakamagandang libro. Mm-mm. Itong dalawang to. So, if you're going to start to learn how to pray, get this one. Ito, magaganda tong mga books to. Don't limit yourself. Be open and ask God kung alin yung mas makakatulong sa'yo. 'Di ba? So, eto para sa akin, eto talaga yung mga libro na nakatulong sa akin. And of course, experience din. You have to experience to have the desire Mm-mm. to pray for someone. Mm-mm. And ano, just be present sa prayer, 'di ba? Ikaw, ano yung mga final thoughts mo about prayer? Total, siya talaga yung pinakamatagal na prayer intercessor. Ang masasabi ko lang sa inyo na don't give up praying. Malaking nagagawa ng prayers talaga yung bang kasi minsan akala natin na hindi tayo na-answer ng Panginoon. Na-answer talaga ng Panginoon palagi. When we say na sumasagot ang Diyos, it's not always yes. Yes. Sometimes it's a no, but whatever it is, yes or no, it's always for the good. Diba? Kasi Romans 8:28, God works for For good good. for all of His people. Yes. Ganun nga yun. Kaya nga, ang gagawin lang natin dyan, kung halimbawa man, hindi natin ma-reach yung yung gusto natin, ay hindi maibigay ng Diyos, may reason siya kung bakit Yes, trust. nangyayari Just yun. trust. When you pray for others, always seek God's will. Kung ano yung dapat na i-pray sa tao. Kaya, di ba, when we pray, sabi ko, wag muna tayong manguna kung ano yung dapat i-pray, di ba? Kasi sabi ko, baka mamaya iba yung gustong ipakita ng Diyos. Lagi natin alamin muna bago. And paano natin malalaman yun? Of course, tayo din within ourselves, we pray to God. And then, ipapaalam na yon through sa mga pangyayari sa events, sometimes sa Bible verse. But be very careful with Bible verses kasi minsan we have our own interpretations of Bible verses. And kapag yung interpretations na yon walang Holy Spirit, we tend to over-analyze to the point na we give wrong advices, di ba? Kaya iba pa rin yung leading pa rin ng Holy It's Spirit. always the Holy Spirit's work. Yung time of prayer, pwede kayong pwede ka rin kayo mag-prayer katulad ni Daniel. Nag-prayer siya 3 times a day. Pero mayroon pa rin sinasabi na continuous prayer pa rin. Halimbawa, when you're asking for something na it's a bit heavy for you, hindi pwede ng isang beses lang. You have to pray continually ba? Ganun ba? Kumbaga, the more you worry, the more you pray. Yes, amen. Kasi Ganun. kami, mga anxious kami, di ba? We're saying talaga we're anxious people because that's how we're built as humans. And hindi namin yung tinitingnan as weakness. Actually, tinitingnan namin ito as opportunity for God to work in our lives. Because we're anxious, so the more we need to pray. Maging confident tayo na mayroon tayong Diyos. Yes. Confident tayo that we will be answered. Confident tayo na kung saan ang lahat ng ating mga pinapanalangin talagang will talaga ni Lord. Sabi nga doon, 'di ba, sa Word of God na in all circumstances, 'di ba? Kailangan talaga nating pray. Kasi minsan ang ginagawa lang natin yung nagpi-pray lang tayo yung sa magaganda eh. Pero yung mga ang hirap din natin pasalamatan kahit yung hindi magagandang nangyayari sa atin. Yes. Actually, mag-thank you ka na. mag-thank Kahit you wala na. pang sagot. Because the fact na you're experiencing that struggle, ibig sabihin, God is working in your life. Amen. Ibig sabihin, He wants to face that problem with you.
Sasamahan ka niya. Kaya lang, ang ano naman natin, 'pag may problema harapin na. Naalala ko kasi noon, yung isang teacher minsan sa ano, sa preachers no'n, ang problema daw ganito daw 'yun, 'di ba mayroong alon? Yung alon papunta siya sa atin, 'di ba? Ngayon kung halimbawa, yung alon nandito ka nakatalikod, Maaanod ka. maaanod ka gano'n, 'di ba? Gano'n. Pero kung harapin mo yung alon, 'di ba napapansin mo nakokontrol mo yung sarili mo, hindi ka talaga matutumba. Oo. Kasi you are facing that There alon. is strength when you face it. Mas Gano'n mas yun. mas mas malakas ka. Kaya nga the more na lumapit, the more you pray, the more talaga na kung saan ay magkakaroon ka ng relief kung ano man yung nararamdaman. Exactly, Ay oo. maganda kasi ako naranasan ko rin naman din kasi ang dami ko rin kasi pinagdaanan, nakita ko yung prayer Yeah. napaka-powerful talaga. Yes. Prayer is powerful talaga. Mm. When you pray kasi, you don't manipulate God into doing things the way you want it to, 'di ba? Amen. When you pray, you let go of the things that burdens you, and then you let God. Kaya Amen. let go and let Let God. God. Oo. So kami, we are anxious people. We call ourselves warriors, but now warriors. We are present sa war just by praying. Kumbaga, when we face struggles, it's a war, 'di ba? So, when we face our struggles, we face it with prayers. So, when you pray, nandun ka sa battlefield, but the one who fights for you is God. Diba? Yan ang Amen. kagandahan. Pero warrior ka kasi nandun ka sa war. It's just that the one who makes the fight going Is the Lord. and victorious, it's God. Amen. Diba? Parang dun din sa Bible na God is our banner. Diba? Na the more na inaangat natin yung banner, the more tayo nagwawag. Huwag mong bibitawan yung banner niya. Huwag mong ibababa yung banner na yan hanggat hindi sinasabi ng Diyos. Itaas mo lang yan and magiging victorious ka. Amen. Because Jesus is victorious. Napagtagumpayan na to lahat. We just need to go through it, to face it the same way that Jesus did. Oo. Jesus did. Tapos mayroon pa yun yung masasabi na prayer is the fence of our life. Fence ya. Di ba naalala niyo yung ano, ang bahay, di ba? Ang bahay, nilagyan natin ng bakod. Pag nilagyan ng bakod, syempre, ang ano natin, ayaw natin may makapasok na magnanakaw, ayaw natin may makasok na kung anong hayop, o di ba? May mga reasons tayo kung bakit mayroon tayong bakod. Ganon din sa spiritual life. Kailangan natin bakod. Walang iba ang prayer. Bakod natin sa spiritual life. Ang kaganda kasi ng spiritual na bakod kasi talaga, kumbaga ang kikilos kasi diyan ang Diyos eh. Whatever yung mga nangyayari sa atin sa buhay natin, whatever aspects na nararasan natin sa mundo, kumbaga yan talaga ang prayer talaga ang bakod. Ito din pala, I know that because of our Spanish bloodline, or yung ano natin, kinagis na natin because of the Spanish era, I know that we're not used to pray to God directly. And alam ko, for some of us, merong process pa bago pa tayo matuto mag direct to God through prayers. So, if ever you want to pray to God na makapag-direct ka, you can use biblical prayers. Example dyan is yung Psalm 91. Yes. It's a powerful biblical prayer. Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Tingnan nyo na lang yung buong verse na yon, buong Psalm 91 na yon. Yan, yung Psalm 91 na yan yung pinipray sa El Shaddai before mag-start ang gawain, 'di ba? So, magandang prayer yan. And also, yung isa pa is yung armor of God in prayer, Ephesians, 'di ba? Armor of God in prayer because yan, andyan yung protection ng Diyos. Amen. Makikita mo talaga yung armor of God in prayer. So, yan yung mga biblical prayers na pwede mong simulan if ever you want to start praying directly to God. And also, Psalm 23, di ba? Yung prayer ni David. Yung prayer ni David, yung the Lord is my shepherd. So, those are biblical prayers that you can use to start having that direct prayers to God na parang conversational na lang. So, yun yung mga masishare ko lang ang Yes. examples. Ano yun, in addition kasi dyan sa prayer, you have to start with praising the Lord first. And then, you ask forgiveness for the sins you committed. And then, ang susunod niya yung you have to
ask God to cleanse, all the sins that you have, you committed ba. Tapos, pagkatapos, yeah, that's the time you're going to wear the armor of God. Put on the armor of God. Yan. Kasi, ano yun Actually, eh. nag-apply pa rin. Ako, madalas nag-apply pa rin sa prayers ko yung acts. Oh, yun nga. Yung Mayroon, adoration, adoration, confession, contrition. thanksgiving, Oo, supplication. yan. Kasi palagi kasi yun, ang supplication talaga, pinaka-last part Last, talaga yes, yan. oo. Kasi sa atin, nung mga kapanahon kasi, kahit man ako din We kana, need to humble ourselves mm, talaga. ang nangyari sa akin, supplication kagad. True. Di ba? Human Hindi, nature. yung pala, ganito pala, you have to follow, di ba, na No, you ACTS. kasi sa adoration, dun pa lang, before you ask God, you already recognize God as Mm, sovereign. Na you know He's in control. Ang problem kasi sa atin, when we only ask without giving the parang di mo binibigyan ng honor si God na He's able to provide what we need. mm, Kaya ang tendency, pag walang adoration, supplication lang, kapag hindi nabibigay agad ng Diyos mm, yung kailangan natin, magsasabi agad tayo na, akala ko ba Diyos ka? mm, Parang may sumbat na ganon. It's mm, because, in the first place, your prayer is more on supplication lang. Walang mm, adoration. mm, Walang recognition of God's sovereignty. So, you mm, need to recognize talaga na God is sovereign. mm. God is Jehovah. Jaira. Oo, He is the provider. So, kailangan may adoration. Of course, contrition, because we need to come parang as we are, but as we are as sinners, Mm, we have to confess to God because of course, we cannot come to God na may blemish talaga, mm. na hindi tayo cleansed. So, we need to confess our sins. Amen. Tsaka Thanksgiving pa rin, Yes. kasi the whole day we don't know talaga kung ano There talaga are ang lots of blessings na no. binibigay. Not only that, kasi minsan sa isang buong araw, kaya talaga ang prayer yung mga kailangan talaga natin ng prayer kasi minsan may mga circumstances kasi tayo na parang mahirap din harapin. Pero don't have to be worried about it kasi kumbaga, ang ginagawa kasi ng Panginoon naman diyan, may mga purposes niya kung bakit nangyari mga ganyang circumstansya. Actually, mapapansin mo yan. Hindi mo na kailangan ipilit ang sarili mo intindihin yung mga bagay na dapat ipagpasalamat mo. Mm, When you experience those things in a different way, like for example, your problems, mm, circumstances, mm, pag na-experience mo siya in a different way, which is yung paraan ng Diyos, ikaw na lang magugulat without anyone saying to mm. you, mapapasalamat ka na lang sa Diyos. Wow, Lord. Thank you dahil pinagdaanan ko to. Amen. 'Di ba? Mm. Hindi na namin kailangan i-explain pa sa'yo. Pag na-experience mo talaga, magpapasalamat ka na lang. At saka mapapansin mo as you go on praying for so many years, mapapansin niyo yung ginagawa ng Diyos na more on count your blessings. Yes, count your Kasi talaga blessings. kung ikukumpara kasi natin yung pinagdadaanan natin, isa lang yan o dalawa man lang yun. Pero if you're going to take a look talaga doon sa mga blessings, mas papasalamatan mo sila doon Yes. sa mga blessings na yun. You have to fix your perspective in life, 'di Mm. ba? There are two perspectives in life talaga. It's always the good and bad Mm. perspective. Mm. So, ikaw na lang kung alin yung mas gusto mong tignan out of what circumstance you're in, 'di ba? Mm. Kahit pinanganak ka pa na talagang pinakamahirap sa mundo, Mm. kung nakikita mo yung buhay mo as negative, talagang negative yung dadalhin mo Mm. hanggang sa pagtanda mo. But if you're someone who choose to view your life Mm. in a positive way, in a godly way, Mm. in a grateful way, Mm. yan, Mm. with gratitude, Mm. talagang walang panama sa'yo yung mga circumstances na Mm. dadaanan mo dito sa mundo. It's always the perspective. The power of prayer and the power of perspective is important when it comes to journeying sa buhay na to.